tayong lahat na naririto ay ipinanganak na Pilipino. At mamamatay tayong lahat na ang dugong nananalaykay sa atin ay dugong Pilipino. Yes! Kaya kami ay naririto kasama ninyo, kaisa ninyo. Marami ang nagsasabi, bakit lagi bumabalik ang hakbang ng maisog ang Leaders Forum sa Hong Kong? Dahil siguro ito ay malapit lang. Isang factor po ito. Subalit, ang tugon ko po doon sa nagtanong sa akin, maraming ulit na, at kanina lamang, nung ako ho ay kadarating dito, may mga nagme-mensahe, at binabati ko rin ang milyong-milyong Pilipino sa lahat ng panig ng mundo na nakasubaybay at kapiling natin ngayon sa magandang araw sa inyo sa iba't ibang platform, sa SMNI, sa napakarami nating social media sites. Ang tugon ko po doon sa nagtanong, at para lang din ho malaman ninyo, kami ay nandito sa Hong Kong muli sapagkat ramdam na ramdam ninyo, mga Pilipinong OFW dito sa Hong Kong, sa Macau at China, yung tensyon sa napipintong digmaan ng Pilipinas laban sa China. Tayo ang sapul na sapul kapag katinahak natin ang maling polisiya na tayo ay magpagamit sa ating alyadong banyaga na Amerikang digma sa bansang China. Ayaw po namin ng gero! Alam ko po iyan at yan din ho ang aking paliwanag sa mga nagtatanong. Aligaga ang shoes natatakot ninenervyos kayong mga taga-Hong Kong, Macau at China. Dahil pag hindi natin naabatan ang krisis na yan, maaaring kayo ang unang-unang mawalan ng hanap buhay. Bakit tinatahak ng pamahalaan ang maling direksyon at pulisya? Kasi baka Hindi naman ho nila kaya kayo pakainin at pauwiin at bigyan ng karampatang trabaho na kahalintulad ng trabaho ninyo o dili kaya ay mas mabuti sa mga trabaho ninyo ngayon na magbibigay sa inyo ng seguridad sa employment at sana kahit hindi na kasing taas nung sinasahod ninyo dito sa Hong Kong, mapantayan lamang. Kaya yan ang dahilan kung bakit kapag kayo ay nagtitipon-tipon, humihingi ng aming presensya, narinig po namin kayo. Kami ay naririto in our own little way. If our presence here with you today and in the many days to come will somehow help you ease the nervousness, the anxiety, the feeling of insecurity, kung kaya namin, pupunta kami at kami ay makakapiling ninyo. Bakit tayo umabot sa puntong ganito? Hating-hati ang bansa, nasa pigit tayo ng digmaan. Sapagkat yung kasalukuyang administrasyon na tinulungan natin, nagtulong-tulong tayong lahat, ay hindi tumalima at tinalikuran yung interes ng mga Pilipino. Sarili na lamang nila ang kanilang iniisip. Interes ng alyado nating Amerikano ang isinusulong, hindi ang interes ng mga Pilipino. Hindi rin nila kayo dapat hindi bigyan ng pansin.
Sa kasalukuyan, nakakalungkot aminin, and I do not want to be the bearer of sad or bad news. But currently, there is no viable economic activity happening in the country because no investor with a sound mind will come into the country, bring in hard money when you keep on talking about an impending war between a tiny, weak, poor nation like the Philippines versus its giant, wealthy, and militarily powerful and nuclear-powered China. Paano ka maghihikayat ng mamumuhunan kung ang mismong mga kasamahan sa gobyerno ay nagsasalita at naghahamon ng gera laban sa China? We are not pro-China. Let me be very clear again and again, at the pain of sounding like a broken record. We are not, I am not pro-China. I am not pro-US. I am pro-Filipino, kagaya ninyo. What is not our interest? Recently, nasa ating mga pahayagan sa Pilipinas, at yung traditional media na yan, Bayan! na meron na naman bibilhin ng pamahalaan na mga sophisticated at makabagong gamit pandigma, kagaya ng fighter jets. Hindi mo nga mabigyan ng murang bigas ang iyong mamamayan. Bibili ka pa ng gamit na pandigma na ang layunin ay kumitil ng buhay. Recently, nakita ho natin naman sa iba't ibang social media sites at platforms na tila nagigising na ang pamahalaan at naririnig na tayo sapagkat hindi na nila masupil ang tinig ng mga Pilipino dahil ang hakbang ng maiso ay international na. At dahil international na, ang nagdadala, ang bumubuhat ng laban na yan, dahil kami sa Pilipinas ay sinusupil ang malayang karapatang magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin, ang bumubuhat ng laban na yan upang maiparating sa lahat ng sulok ng mundo ang tunay na nangyayari sa bansa, ang tunay na disgusto ng higit na nakararaming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon ay kayong mga OFW. At dahil kayo ang bumubuhat ng laban, hindi rin naman dapat maging manhid at bingi ang pamahalaan sa piling ninyo. Since walang viable economic activity ngayon sa Pilipinas, ang pumipigil sa pagdausdos ng ating ekonomiya ay ang contribution ng overseas Filipino workers. Kayo po yun. At base sa statistika, last year, ang overall aggregate contribution or inward remittance coming from OFW, kayo po iyon, ay $33.49 billion. At dahil sa laking yan, hindi dapat kayo tratuhin ng pamahalaan na mga saling pusa lamang pagdating sa decision-making on the policies affecting social, economic, and political rights, issues, and platforms. Huwag nila kayong gawing saling pusa lamang dahil kayo rin po ang malaking bumubuhat ng malaking bahagi ng ating ekonomiya noon, ngayon, at sa darating na panahon hanggat hindi tayo naaalis sa hanay ng tinatawag na third world nation. Yan po ang dahilan kung bakit kami ay naririto kapag kayo ay ninenervyos, tinakabahan.